Hi guys! Welcome back sa mga viewers ko dyan. Andito nga pala ako sa kantin at kakatapos lang ng trabaho ko. 4:50 PM na nga pala dito sa Germany at nagpapalipas lang ako ng ilang minuto dito sa kantin dahil isang oras pa bago dumating ang sinasakyan kong bus. Maliit lang itong company ko dito, di tulad ng mga company ko dati sa Pilipinas at sa Taiwan. Pero at least meron naman kami ditong mga vending machine ng mga drinks at coffee. Meron din water boiler, microwave, and fridge. Wow! And meron din nga pala kami ditong elevator pero maliit lang. Maximum of 10 lang ang pwedeng sumakay. 2 months pa lang akong nagtatrabaho dito and aminin ko sa inyo, hindi ako ganun kasaya sa trabaho ko. Kasi dahil mag-isa lang akong Pinay at ang mga katrabaho ko naman ay hindi marunong mag-Dutch at English. Merong marunong din pero sobrang few at sobrang nakaka-boring, pero okay lang kasi pag natapos ko na yung schooling ko, magta-try naman ako sa ibang work, ibang trabaho bukod sa factory worker, kasi dito sa Germany never ka mapopromote dito, lalo na kapag wala kang job training. Sobrang laking difference kasi ng educational system ng Germany at Philippines. Tulad ng karamihan sa ating mga kababayan, may degree sa Pinas pero pagdating sa ibang bansa, nani or katulong ang bagsak pero tinitiis nila kasi dahil masakit man ang katotohanan, pero sa Pinas mabagal talaga ang pag-usad or pag-asenso natin, 'di ba? At heto na nga, andito na ako sa waiting area kung saan naghihintay ako ng bus pauwi. Ang nakakapanibago lang dito sa Germany is yung weather talaga, kasi kahit summer pa lang, sobrang lamig pa din talaga. Minsan umuulan ng hail, minsan sobrang lamig talaga. Kaya di talaga may iwasan magkasakit or minsan sobrang sakit ng ulo dahil sa weather. Number 46 nga pala yung sasakyan kong bus. Ayun, makikita nyo nakalagay dyan. Guys, lingin yung nakalagay dun sa bus namin. At eto na nga, parating na siya. At hindi na nga ako nakapag-video ng malapitan kasi kailangan ko yung phone ko para sa QR code. Kapag sasakay ka ng bus dito sa Germany, kailangan may QR code ka from your phone. Ang dami nga pala nagtatanong guys kung bakit hindi na daw ako nag-vlog or hindi na ako nag-upload ng mga videos. Sa totoo lang guys, itinigil ko talaga pansamantala kasi parang medyo nagka-anxiety ako dahil sa mga naririnig ko sa ibang mga tao na kesyo andito na daw ako sa Germany, nakapag-asawa ng Deutsch, bakit hindi matulungan ang pamilya sa Pilipinas? Lol, wala naman kayong idea kung ano yung mga sinasabi nyo. Tsaka kung totoong nagmamalasakit kayo, dapat maging masaya lang kayo para sa iba. Magsumikap kayo, hindi puro pagmamarites, sinaatupag nyo. Char! Anyways, ayaw ko na lang pumatol kasi ayaw ko magpaka-toxic tulad nila. So, eto na nga, isa din sa mga dahilan kaya di ako nakakapag-vlog is madami pa din talagang kaming inaasikaso or mga appointments about sa residency ko dito sa Germany. Wow! Medyo busy din talaga kasi Monday to Friday trabaho, tas weekends naman schooling. Swerte na ako makasingit mag-vlog. So ayun na nga, ang dami ko na namang sinasabi. So ito yung mga tanawin, panoorin muna natin pauwi sa village namin. So, ito na nga guys, malapit na ako sa bus, sa bus stop namin. Every stop is may makikita kayong letter H and kailangan nyo lang pindutin yung stop. May mga nakalagay every side ng mga upuan yan, hindi tulad sa Pinas na sisigaw ka pa ng mama para po. Dito sa Germany, lahat talaga ay organized. Sorry pero totoo po talaga yan, no joking. So, ayan, pababa na ako. At andito na nga kami sa village namin sa Westerstetten at mula sa bus stop maglalakad pa ako papunta sa bahay namin. So ayan, let's go! Alam niyo ba
pa guys, isa pang nakakatuwa dito sa Germany, kapag may nakasalubong kang tao ganyan, kailangan mo mag-hi, lagi kang wow, i-greet ang mga makakasalubong mo, di ba? Feeling close, ganun. So dito sa Germany, every time na makasalubong ka, kailangan babati ka. That means self-respect. So, ayun na nga guys, dahil payday today is my payslip na. Yes! Nakikita nyo yung payslip dito. Every time na payday, you will get your payslip through here. So, hindi nyo matatanggap ang payslip nyo sa company. Hindi ito ibibigay directly sa inyo. Marireceive nyo ito, i-deliver ng company service dito sa inyong bahay. So, ayan na nga. Titingnan natin kung magkano nga ba ang sinasahod ni Crisel sa pagiging isang factory worker sa isang buwan. Before ko nga pala buksan ang payslip ko guys, is magluluto muna ako ng dinner namin ni Alexander. Kasi since na ako yung unang umuwi, natatapos sa trabaho, ako yung mag-prepare ng for dinner namin. Pag naman siya ang unang nakaka-uwi, siya yung nagluluto para sa amin. So ayan, samahan niyo muna ako magluto ng aming dinner. Ay naku po, sorry na agad at si Inday ay may pag-post pa dyan. Masaya siguro kasi payday today at may matatanggap na pera. Char! So ayun na nga, after nga niyang pagpo-post ko dyan ay nag-prepare na din ako ng lulutuin ko. Naisipan ko nga pala magluto ngayon ng pork belly. Wow! So ayan, papakuluan ko nga muna siya ng mga ilang minuto. And then habang pinapakulang ko yan, mag-prepare na ako ng mga ingredients. Ang itatawag ko nga pala dito guys sa aking recipe today is pork tocino. My version of pork tocino. So ayan, habang pinapakuluan ko nga yan, ay iinom din ako ng aking vitamins for today. Syempre, dahil nagtatrabaho tayo, kailangan natin maging malakas, maging healthy. So kailangan din natin uminom ng mga vitamins kung kinakailangan everyday. Eto nga, at dinisolve ko lang siya sa soda water, kaya ganyan yung madali siyang madissolve pag soda water yung gagamitin mo. So intayin lang yan maging color orange at pwede nating inumin. So eto na nga, binaligtad ko ng ating pork belly para mawala lang yung impurities niya. Tingnan nyo, nakikita nyo yung mga impurities niya. Paulit-ulit sa impurities. Eto nga, at pwede ko nang inumin ng aking vitamins. Diba may pag-peace pa? Sino ka dyan? So, ito na nga, at mag-prepare na tayo ng ating pork belly para i-marinate siya sa ating mga ingredients. So, ayan, meron nga tayo ditong toyo. Kung gusto nyong gayahin guys itong aking receipt, pwede namang tansya-tansyahin nyo na lang kung gaano kadami or kaunti yung ilalagay nyong amount. So, meron din tayo ng vinegar. Yan, tansya-tansya lang. And then, itong oyster sauce. Meron din tayong sugar. Paprika.
powder. At ito na nga, last but not the least, ito yung pinakapampalasa namin. Kumbaga sa Pilipinas ay magic sarap, wow, betchin, mga ganyan. So, ayan. Almost done na siya. Pwede na natin siyang lamasin. Parang sagwa ng lamasin. I-massage lang natin siya para kumalat yung taste talaga niya. At ayan, dumikit sa kanyang kaibuturan, char. At so, ayun na nga, may nakalimutan si Inday. Ang ketchup, para talagang tosinong ang datingan niya. So, ayan. Kailangan din natin siyang lagyan nito para maging super juicy ang ating pork tocino a la Curacao. Yes! So, ayan. Panoorin natin kung paano ko ba siya lulutuin at magiging sobrang delicious niya later. So, nag-prepare na rin nga ako ng rice. Binili namin ito sa store at ito ay Thailand rice. Wow! From Thailand siya. Ang sarap niya, guys. Para siyang dinurado kung sa Pilipinas ba. So, ayan. Pinagsabay ko na lang talagang lutuin yung kanin tsaka yung ulam kasi para pagtapos nito malutong kanin, tapos na din yung ulam. So, ready to eat na. Yes! Pala guys, yung ginagamit namin butter ngayon, actually hindi ko siya gusto kasi medyo matigas siya, hindi tulad ng mga ginagamit namin butter before. So ayun na nga, pagpasensya nyo na yung aming pan at medyo gamit na talaga. At ito guys, panoorin nyo ang procedure kung paano ko siya ginawa. Pwede nyo gayahin sa inyong bahay kung gusto nyo naman din. Kasi masarap naman talaga siya at pwede sa mga kids. So ayan guys, panoorin muna natin. Napakatsaga ko talaga guys, niluto yan kasi madalas ko siyang baliktarin para matansya natin kung mamaya sunog na pala, diba? Tapos ilalagyan natin siya ng, after nyo baliktarin, lagi nyo siyang lalagyan ng ating sauce para sobrang lasang-lasa talaga siya.
sa palagay ko nga ay luto na siya. Tinignan ko na yung ating rice at pagtingin ko ay wow, luto na siya. At pwede na tayong kumain maya-maya pa lang. Okay, so eto na guys, tingnan nyo yung ating finished receipt tocino a la Crisel. So, at ito na nga, prepare ko ng aming dinner para kami ni Alex ay makakain na at makita nyo na rin ang aking payslip. Makita na natin at maipaliwanag ko na sa inyo kung ano ba talaga yung mga deductions dito. Kung sobrang laki ba talaga ng sahod or maliit, ganyan. At ito guys, kung makikita nyo sa ating tocino, nilagay ko nga yung konting sauce niya para syempre malasa sa kanin. At ilang days or ilang weeks na rin kami hindi nakakain ng kanin kasi minsan noodles, pasta, ganyan ordered sa mga restaurant kasi wala nga time magluto dahil may trabaho kami pareho. So madalas talaga ay magastos kaming dalawa kasi nga puro order. Wala naman kaming choice kasi may trabaho kami pareho. Sino magluluto sa amin, di ba? Di nagutom kami, char. So ayan guys, nakakagutom na nga, speaking of. Nang matikman nga namin siya ay sobrang satisfied kami, kaya ang nangyari sa aming plato ay charan! Sobrang linis talaga niya at walang katira-tira. So ayan nga guys, after niya nilagay ko na siya sa dishwasher. Sinort ko lang siya. Isa pala guys sa mga advantage netong paggamit ng dishwasher ay sobrang makakatipid ka sa tubig dahil dito sa Germany sobrang mahal ng tubig. Minsan nga, or hindi minsan, madalas pinapagalitan ako ni Alexander kapag naririnig niya yung flash na sunod-sunod yung paggamit ko mga 3 times ganyan kasi sobrang mahal nga ng tubig dito. So ayun guys, isang tip para makatipid kayo ng tubig is gumamit kayo ng dishwasher. Maglalagay nga lang pala ako guys ng isang cube ng soap na to at all goods na siya. After nito, sobrang linis na talaga niya. Wow! Ayan, at after 3 hours, yes! Tingnan nyo kung gaano kalinis ang ating mga utensils. Ayan. Wow! Nakita nyo sobrang kintab nila, diba? Kasi sobrang linis talaga niya at sobrang nakakatipid ka talaga sa tubig paulit-ulit, no? Kasi sobrang laking advantage talaga ang paggamit ng dishwasher kapag andito ka sa Germany. Then after nga niya, nilagay ko na siya sa kanilang mga lagalagayan.
Excited na ba kayo guys malaman kung magkano ba ang sinasahod ko dito sa Germany? Dahil excited na rin akong i-share sa inyo kung magkano ba talaga ang sinasahod ko dito. At ito na nga guys, ang kanina pa nating inaabangan ang aking salary for a month. So ayan, excited na akong buksan kasi gusto ko nang i-share sa inyo or ipakita kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang factory worker dito sa Germany. Ayan guys, kung makikita nyo, meron ditong gisam bruto 2,980. That's what I got in this year. So that means mula nung nagtrabaho ako dito sa company na to 2 months ago, eto na yung kinita ko sa in this year, in these 2 months. At ito yung neto, that means net pay 1,310. So yan na talaga yung net pay ko, yung pinaka-total ng aking sinahod. So andito nilagay ko na, sinulat ko para hindi kayo malito. Meron ditong lunch toyer, it's tax, nagbabayad din ako ng church, 43 euro per month, my health insurance, pension, unemployment insurance, long care or retirement insurance, napakaraming insurance at tax. So yung 2,228 euro na sinasahod ko, ang gross pay ko, babawasan pa siya ng tax at insurance. So ang kabuuan ng aking sahod every month ay tumatagiting na 1,310 euro, equivalent to peso is 78,000. Kung walang babawasin, 2,200 euro equals 130,000 peso. Pero since maraming kaltas, iikot sa 1,310 lamang. So it's equals to 78,000. And since andito ako sa Germany, dito sa Europe, euro yung kinikita ko, euro din yung pambayad ko, syempre. Kaya kailangan pahalagahan natin yung ating kinikita kasi hindi madaling kumita ng pera. So ayun guys, thank you for watching. Hope you like it. See you on my next vlog. Bye!